Hello guys, good day. I'm here ulit, MindTechPH. And ngayon guys is may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to kung paano i-recover ang inyong Facebook account. So kung ang Facebook nyo is na-hack or hindi nyo na maalala yung email, yung phone number at password, walang problema guys kasi may pag-asa pa guys na ma-recover yan gamit yung ituturo kong tricks sa inyo. So make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos. Huwag kayo mag-skip para malaman nyo at masundan nyo yung gagawin natin pasunod-sunod. Simulan na natin pagkatapos ng aking intro. So yan guys, bago tayo magsimula, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si MindTechPH. Gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. Don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. So magsimula na tayo. Alam ko guys na may problema kayo kasi nga hindi nyo ma-recover yung Facebook account nyo kung nalimutan nyo na yung email, yung password, yung number. Talagang mahirap na i-recover. Pero may mga paraan pa diba na tinuturo yung Facebook na magsisend ng verification code sa inyong email. Paano kung wala na kayong access sa email nyo or sa number nyo? Mahihirapan na talaga kayo ma-recover yung Facebook account na na-hack or nalimutan nyo yung mga details para makapag-login. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong tricks na talaga makakatulong sa inyo at ito yung huling pag-asa para ma-recover yung Facebook account nyo. So kung gusto mo malaman guys, make sure lang natapusin mo yung video at sundan mo yung mga sasabihin ko dito. So magsimula na tayo. Unang-una, punta tayo sa Google Chrome or kahit anong browser nyo, punta kayo doon. Pag andito na tayo sa Google, i-search natin sa taas yung facebook.com. So dapat makapunta tayo sa Facebook sign in. Type natin www.facebook.com. Search natin. Then dito tayo mapupunta. So andito yung mobile number or email, password, and login. Ngayon guys, syempre naaalala nyo pa yung mobile number or email na ginagamit nyo sa pag-login. Wala nga kayong access pero naaalala nyo pa yung email. So yun yung ilalagay nyo dito. Or kung hindi nyo na maalala yung email, ilagay nyo dito yung pangalan ng Facebook account na i-recover nyo. For example sa akin, ilagay ko pangalan ng Facebook account na i-recover natin, Son Sam. So kung kayo, naalala nyo pa yung email, kahit wala na kayong access, okay lang yun, ilagay nyo dito. Then yung number, kung naalala nyo pa, ilagay nyo rin dito. Or mas maganda, yung name na lang, yung complete name or yung complete na pangalan na nakalagay sa Facebook na i-recover nyo. So kunyari Son Sam, then ilagay nyo yung old password na ginagamit nyo. Click lang natin yung login, then wait natin lumabas yung incorrect password. So in case nakalagay dito, the password you entered is incorrect, but we can help you back into your account. Try again with different login information. So ito yung makikita nyo lagi. We can send you a login code. So gaya na sinabi ko kanina, may email dito lagi na nakasave or phone number. Sa akin kasi email lang. Ngayon, kahit alam nyo yung email nyo, pag hindi nyo alam yung password ng email nyo, hindi nyo pa rin ma-open kasi nga wala na kayong access sa email. So ang gagawin natin lagi, i-click natin yung try another way. Kasi pag kinontinue mo yan, magsisend ng code yung Facebook sa email na naka-register dito sa Facebook na i-recover natin. Pero hindi naman natin makikita yung code na sinend kasi nga wala na tayong access sa email na nakasave dito. So ang gagawin natin, i-click natin tong try another way. Click natin yan. Then pag na-click na natin guys, ito yung lalabas. Choose a way to log in. Ngayon, nakalagay dito yung mga email na pagsesendan ng Facebook kung may access pa tayo. Sabi ko nga sa inyo kanina, wala na tayong access, dalawa na yung lumabas na email. Pero kung wala na kayong access dyan, huwag nyo pipindutin yung continue. Kasi pag nag-send yung Facebook ng verification code dito sa email na nakalagay dito, hindi nyo pa rin makikita yung verification code kasi nga hindi nyo na ma-open yung email nyo. Swerte nyo lang guys kung yung email nyo na nakalagay sa Facebook is active pa, na-open nyo pa at nakalagin pa sa device nyo. Makikita nyo yung verification code, kaya mare-recover nyo yung Facebook nyo. Pero pag wala, syempre wala na tayong magagawa, i-click na natin yung no longer have access to this. Click natin yan. Yan yung lalabas. Try to get access to your email. Kung hindi na talaga natin maalala, i-click na lang natin tong I cannot access my email. Then pag na-click na natin, lalabas yan. Account access not possible. So pag click mo yung done, babalik na naman tayo ulit doon. Paulit-ulit na lang na pag-recover, pero hindi na mare-recover. Kaya sinasabi ng iba, wala lang pag-asa. Pero guys, may pag-asa pa. So ano nga ba yun? Punta tayo sa search engine ng Google Chrome. I-type natin sa taas, send valid
ID to Facebook. Yan yung isi-search natin. So, search natin yan. Then, hanapin natin yung confirm your identity, Facebook. So, pag magkiklik tayo dito, hanapin natin yung facebook.com na may nakalagay na HTTPS or Hypertext Transfer Protocol Secured. Yun yung pipili natin, yung may S na HTTP para sigurado tayo. Click natin yan. Then, pag naklik na natin yan, dito tayo mapupunta. So, kung mababasa nyo dito, confirm your identity, nakalagay dito, you can upload and submit an approved document like a valid passport, driver's license, or non-driver's government ID. Learn more about the type of IDs we accept and how to upload them below. So, ibig sabihin nito guys, may pag-asa pa talaga na ma-recover ang inyong Facebook account kung nahack na siya or hindi nyo na ma-access yung email, yung phone number at password sa pamamagitan ng inyong valid ID. So, syempre magtatanong kayo, anong klaseng valid ID ba ang tinatanggap ni Facebook? So, ang gagawin natin guys, may makikita tayo ditong what types of ID does Facebook accept. Click natin yan. Then, pag naklik na natin yan, ito yung lalabas. So, scroll down nyo lang. Dito sa government IDs, mababasa nyo dito, you can send us one government ID to confirm your name or gain access to your account. So, ibig sabihin guys, isang government valid ID lang ang kailangan nila para ma-recover mo yung Facebook account na hindi mo ma-open. Then, anything that you send us must contain either your name and date of birth or your name and photo. So, dapat, yung name na nakalagay sa ID is match dun sa name na nakalagay sa Facebook account nyo. Kasi nakalagay dito, anything that you send us must contain either your name and date of birth. Pati na yung date of birth. Kasi nga, di ba sa Facebook, naglalagay tayo ng mga date of birth, dapat match talaga sa ID. Para pag-recover nila, mabilis nila matitrace. At syempre, kasama na doon yung photo. Dapat yung photo natin is match din sa picture. Ano nga ba yung mga IDs na tinatanggap ng Facebook? Andito yung birth certificate, driver's license, passport, marriage certificate, official name change paperwork, non-driver's government ID, example, disability, SNAP card, national ID card, and pension card, green card, resident permit or immigration papers, tribal identification or status card, voter ID card, family certificate, visa, national age card, immigration registration card, and tax identification card. So, kalimitan dito guys na meron tayo is syempre, birth certificate. So, kung meron kayong birth certificate, i-ready nyo na. Ang gagawin nyo lang guys is picturean nyo yan na malinaw dapat. Picturean nyo sa cellphone, malinaw, nababasa lahat. Then, meron pang option na ID. Ito yung non-government IDs. Sa mga non-government IDs, nakalagay dito, if you don't have a government ID, so kung wala tayong government ID like TIN ID, mga ganyan, driver's license, sabi dito, you can send us 2 different non-government IDs. Pag sinabing non-government, hindi siya related sa government. So, for example, dito yung bank statement, transit card, check, credit card, employment verification, library card, mail, magazine subscription stub, medical record, membership ID, example, pension card, union membership, work ID, professional ID, paycheck stub, permit, school ID card, school record, utility bill, yearbook photo, actual scan or photograph of the page in your yearbook, company loyalty card, contract, family registry, diploma, religious documents, certificate of registration for accreditation or professional license card, health insurance, address proof card, and personal or vehicle insurance card. So, napakarami ng pagpipilian na ID. Siguro naman kahit isa sa inyo, mayroon kayong ID dito na binanggit. So, yun yung gagamitin nyo. Pero paalala guys, ito lang yung tatandaan nyo. Pag government ID, isa lang yung kailangan. Pero pag non-government IDs, at least 2 na IDs. So, ang gagawin natin guys, pag meron na kayo nun, meron na kayong IDs, picturean nyo lang ng malinaw. Then, dapat kita lahat. Halimbawa, yung ID nyo is driver's license, dapat kita lahat. Kita yung picture, kita yung pangalan, date of birth, para mas mabilis ma-recover yung ating Facebook account. So, paano nga ba i-send kay Facebook? So, may makikita kayo ditong choose files. I-click lang natin itong choose files. Yan, click natin yan. Ngayon guys, pipiliin mo dito ngayon yung pinicturan mong valid ID na meron ka. So, halimbawa, meron ka ng valid ID na picturean mo ng malinaw at nakuha mo ng buo yung picture talaga na nababasa, andun yung photo, andun yung name, andun yung date of birth, piliin mo lang. Then, pag napili mo na, i-click mo yung send. Okay? So, pag na-send mo na, automatic, si Facebook, marireceive niya yan. Then, i-review niya yan. Sabihin na natin mga maximum of 30 days talaga yan. I-review nila yan na kung talagang yung nasa ID is ikaw at match sa Facebook na nire-recover mo.
At pag okay na, na-verify na ng Facebook, marirecover mo na yung Facebook account mo. Ngayon guys, magtatanong kayo, paano namin malalaman kung na-recover na ba yung Facebook account namin hindi nga namin ma-open kasi hindi na namin alam yung password. Kasi kung halimbawa na-hack, napalitan na ng hacker, or minsan hindi na namin alam yung password, paano pa namin marireceive yung update ng Facebook kung pwede na ba namin i-open yung Facebook account namin na nire-recover namin. Ngayon guys, huwag kayo mag-alala kasi nga, ang kailangan nyo lang gawin, dun lang kayo mag-focus sa cellphone nyo na lagi nyo nilalagin yung Facebook na i-recover nyo. Halimbawa, yung Facebook na nire-recover natin is nakalagin lagi sa cellphone natin, so dun lang tayo magantay. Kasi nga, kahit sabihin na natin hindi na natin malagin yan, may access pa rin si Facebook dyan kasi same wifi or same connection, same device, and same location, dun pa rin magsisend si Facebook ng mga details kung pwede na natin i-login yung ating Facebook account na i-recover natin. So walang problema yon. Basta hawakan natin yung cellphone na lagi natin nilalagin na ng Facebook account natin. So sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, PH, thank you and God bless all.